Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang tanghalian ang bumungad sa atin sa Itbulaga dahil simula pa lang po ng programa pasabog na agad ang mga hinandang performance ng mga OG dancers sa Itbulaga. OG dancers na nagbabalik sa Itbulaga na mga tatak Itbulaga, nagsimula sila sa noontime show syempre ng Dabarkads na Itbulaga, at kanina'y nakasama nating muli maging ang EV Studio, napasayaw, napaindak sa saya, maging ang timbahay for sure nag-enjoy din kanina habang nanonood. Sumalang din sa entablado sina Karen, Miles, and Raisa May, habang si Atasha naman at Maine Mendoza ay todo cheer while nagpe-perform si Raisa, Miles, at Karen. Samantalang sa LSS naman, nakasama natin si Ma'am Dulce and syempre si Rochelle Santos. So nagkaroon sila ng duet kanina mga Kadabarkads na siyang in-enjoy talaga ng Team Studio and syempre ng Team Bahay. Nakita rin natin na mangyak-ngyak si Miss Rochelle Santos pagkatapos po ng performance nila ni Miss Dulce. Ito ay dahil pala mga Kadabarkads, dream come true ni Rochelle Santos na makaduet nga po itong clone niya na si Miss Dulce. Grabe mga Kadabarkads, talagang pagkatapos po nung kantahan nila, yung duet nila, sobrang emosyonal po talaga ni Miss Rochelle Santos kasi hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon silang mga clones na makaduet yung kanilang mga iniidolo o yung kanilang ginagaya, 'di ba? Kaya talaga namang ramdam ko yung kasiyahan, yung galak ni Miss Rochelle Santos. Kaya kung inyong mapapansin, talagang naiiyak siya ng sobra-sobra. Kaya naman, congratulations, Miss Rochelle Santos, dahil natupad na ang matagal ng pinapangarap. Samantalang sa The Age is Right naman, nakasama natin si Benji Paras, si Marco, and syempre si Nanay Umping. Marami po ang nagulat mga Kadabarkads nang si Nanay Umping na po yung sumalang dito sa Age is Right. Kasi maging ako, ang hula ko, parang nasa 70 plus, going 80. Pero nang i-reveal na nga po mga Kadabarkads yung kanyang edad, 100 years old na pala siya. Maging ang Team Studio, Team Bahay na windang dito ng sobra-sobra, hindi po nila lubos akalain na umabot si Nanay ng 100 years old kasi hindi po talaga halata mga Kadabarkads. Parang nasa 80 years old lamang siya. At sa mga hindi po naniniwala, ito po yung patunay mga Kadabarkads. September 3 ang birth date niya, 1925. So, going 101 na po siya this coming September 3. At alam nyo mga Kadabarkads na nakakatuwa dito, pag nag-birthday daw si Lola ng September 3, bibigyan po ng Itbulaga or ni Bossing Big Soto ng 101k pesos. Grabe mga Kadabarkads, nakakatuwa no? And ramdam ko din po yung paggalang, yung pagmamahal ng mga Kadabarkads natin kay Nanay Umping dahil talagang ini-interview nila, inaalagaan, and talaga namang tuwang-tuwa at aliw na aliw sila kay Nanay Umping. Although medyo mahina na po yung kanyang pandinig, pero given na po yun kasi 100 years old na po siya mga Kadabarkads. Bibihira na lamang po ang mga umaabot sa ganitong edad. Pero si Nanay Umping, eto napaka-strong pa niya, napakalakas, naguhugas at naglalaba pa raw yan ng pinggan. And syempre, present din po yung kanyang mga anak dito sa Itbulaga Studio. Maging yung apo niya, mga Kadabarkads, andirito rin po sa The Age is Right kanina. At during The Age is Right nga mga Kadabarkads, pumalo po ng nasa 134k ang viewers sa YouTube channel po ng Itbulaga. Isang ibig sabihin lamang nito na talaga namang nagugustuhan na rin ng mga televiewers, online viewers, ang The Age is Right kasi kada episode talagang meron tayong mapupulot na aral. Paganda po ng paganda mga Kadabarkads. Minamahal na rin ito
ng mga manonood natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang naging matagumpay po na cafe tour ni Yunyul and Eunice Janine, mga Kadaber Cats. Grabe, sobrang daming taong pumunta po doon, nakisaya, nakaselebrate, at ang last stop nga nila ay sa Clowns Republic ni Alan Kay. At dahil nga dyan sa matagumpay po na cafe tour ni Yunyul and Eunice, ito po yung mensahe ni Yunyul Kim. Sabi niya, "Thank you so much for spending your evening with us from 6 p.m. or even earlier until well past midnight. It truly meant a lot to see so many familiar faces again and also meet new people who come to support us. Your energy, smiles, and presence made the night real special. We're also very grateful to the cafe that warmly welcomed and accommodated us once again. Street Kohi, Amberlis Cafe, AKPL Coffee, and Clowns Republic, thank you for giving us a space where our song and people could come together. I'm really happy we were able to end the night like this, but this is definitely not the last. See you again soon. Our tour is to be continued." So, hindi lang po ito, mga Kadaber Cats ang first. Meron pa mga susunod na cafe tour, si Yunyul and si Eunice Janine. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang pagbabalik ni Bossing Vic Soto sa Metro Manila Film Festival. Kung yung natatandaan itong nakarang December, wala po siyang entry, diba, sa MMFF. Pero ngayon, may paramdam si Bossing Vic Soto. Ayon nga dito nitong Huwebes sa Itbulaga, ay pabirong nagbitiw po ng salita si Vic Soto na dapat daw abangan ng bago niyang movie for Metro Manila Film Festival. So si Bossing Vic Soto po ay may paramdam. Ibig sabihin, sasabak na siyang muli sa Metro Manila Film Festival this December. Kaya abangan natin ang entry ni Bossing Vic Soto and for sure, susuportahan ito ng mga Dabber Gods natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin, mga Kadaber Gods, ang tungkol dito sa mga Singing Queens na parte po ng paparating na Lenten Special ng Itbulaga. So dapat po ninyong abangan, mga Kadaber Gods, ang full story ng Lenten Special ng Itbulaga. 1, 2, 3 po yan, mga Kadaber Gods. Group 1, Group 2, and Group 3. Supportahan natin ito dahil for sure kapupulutan nyo po ito ng aral, kwento, and syempre may iyak, tatawa kayo, magagalit at may inis. Yan po yung takbo ng story ng Lenten Special ng Itbulaga. Syempre dapat may aral sa mga kwentong ipinapalabas po ng Itbulaga para sa kanilang Lenten Special for 2026. Syempre, hindi lang mga SQ, kasama din po ang mga clones natin. Kaya abangan nyo yan, mga Kadaber Gods, okay? So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.